distinct sa buhay ni Jesus mula sa kanyang pagsunod sa kalooban ng Diyos, sa kanyang tagumpay, sa kanyang mga trials and battles. Ang hindi maisasantabi na ginawa ng ating Panginoon ay ang pananalangin. At ngayon naman, mga kapatid, tapos na tayo dun sa pag-uusap na yon. So, we move again about this topic, kung bakit tayo ngayon nandito sa lugar na ito. Kung bakit ka 10 years ng Christian, 20 years, 30 years, o 40 years ng Christian. Ito yung ating pag-uusapan ngayong umaga. So, as we read this verse, God said in 1 Corinthians chapter 13, verse 4 to 7, "Love is patient, love is kind. It does not envy, it does not boast. It is not proud. It does not dishonor others. It is not self-seeking. It is not easily angered. It keeps no records of wrongs. Love does not delight in evil, but rejoices with the truth. It always protects, always trusts, always hopes, always perseveres." Yung love na pinag-uusapan dito is the agape love o divine love of God. As we read this, it touch you directly from your, hindi lang sa emotion mo, tumatagos yan sa espiritu mo. As you read, parang kapag binabasa mo siya, buhay na buhay siya, na nakaka-captivate niya yung mentality mo, yung emotion mo. So as we read it, I know the Holy Spirit has His mysterious way na to work in us just by reading it. And this is agape love. Pag sinabing agape love, specifically a divine love or God's love. Pag tinanong daw ano ang pag-ibig o ano ang pag-ibig ng Diyos, He explained it this way, na ang pag-ibig ay mapagpasensya o matyaga. Ito ay mabuti, mababang loob. Ito ay hindi naiinggit, hindi rin nagmamalaki. At it is not proud, so lagi nagpapakumbaba. It does not dishonor others, hindi ito patungkol sa ating mga sarili. Hindi madali kung magalit. Pero nagagalit very rarely. Very rare. Love also hates, di ba? Nagagalit din. Pero very rare nagagalit ang pag-ibig. It is not easily angered. Ito maganda, it keeps no record of wrongs. Hallelujah. Ganyan ang ating Panginoon. At ganyan din mga anak ng Diyos. Nahahawa tayo sa ating Diyos. Love does not delight in evil, but rejoices with the truth. It always protects, always trusts, always hopes, and always persevere. So marami tayong definition ng pagmamahal at pwede mong sabihin na mahal ako ng isang tao dahil ganito siya. Diba sa iyo? Diba? Halimbawa, kapag sinabi sa Ate Janet, paano ba natin naiisip na mahal tayo ni Ate Janet? May mga specific things na ginagawa siya sa atin at doon natin nasasabi na pagmamahal yon. Amen? At makikita natin dito, ang pag-ibig ay may bahagi, no? Hindi lang siya iisa. At hindi lang siya emosyon, lalo na yon, di ba? Kung makita mo nga dito, halos walang emotion ang love eh. Nakita mo ba may feelings dyan? Isa lang, kung hahanapin mo. Alin dyan yung feelings na related sa feelings pagdating sa love? Ha? Okay. So sabi dito, isa lang yung feelings dyan. Love does not delight in evil but rejoices with the truth. Yung feelings dyan, yung you enjoy. You enjoy the truth at namumuhi ka. So, yun yung dalawang emotion, positive and negative. Galit ka sa masama at masaya ka sa katotohanan. So, yun yung feelings dyan. Kaya kapag tayo ay nag-e-enjoy sa truth ni Lord, di ba? Kaya nga kayo nandito. Kahit equipping service, alam nyo na ang pinag-uusapan dito ay mga karne, talagang hindi minsan may iwasan na masaktan, di ba? Kasi nga karne, usapang matanda talaga. Ang bata, hindi mo basta-basta sinasabihan ng mga matatapang na pangungusap kasi bata pa yan, di pa nakakaunawa yan.
Pero dahil love nyo si Lord, nandito kayo ngayong umaga, you delight or rejoices in the truth. Diba? Nag-e-enjoy tayo sa katotohanan. At nagagalit tayo sa anumang karumihan. Kaya nga minsan siguro yung mga nasa online, we don't want to judge anyone but judge yourself, no? Tanong natin minsan, Lord, bakit minsan ayaw ko mati ng morning service? Kasi mga usapan ng pastor mabibigat ang usapan sa morning. Nakokonsensya talaga ako So, pag sa evening, medyo masaya-masayang umati ng evangelism kasi alam ni patungkol yan lagi sa love ni Lord. Pero, part lang yun ng love ni Lord. Pero love, sabi, nag-e-enjoy tayo sa katotohanan. So, ganun talaga pag tumatanda. Hindi laging happenings, di ba? May enjoy natin yung pagiging matanda natin sa pananampalataya kapag merong serious moment. Ganun talaga. Minsan parang ang boring ng puro tawanan lang Parang ano ba naman yan? Tawa lang ng tawa, harutan ng harutan. Masarap din kapag nagkikwentuhan ng seryoso, di ba? Nag-uusap tungkol sa pangarap, nag-uusap sa mga self-improvement, di ba? So, doon mo masasabing mature talk, kaya nga may adulthood nang tinatawag, di ba? So, hindi na masaya yung parang puro na lang mga happy hours. So, hindi na nag-e-enjoy yung mga ganong matatanda. Kaya iba rin yung matanda na sa faith sa mature na sa faith, di ba? So, ngayong umaga, balikan natin yung pangako ni Lord sa atin sa 1 John 5:3. Dahil ang tunay na umiibig sa Diyos ay sumusunod sa kanyang utos at hindi naman mahirap sundin ang kanyang utos. Grabe. Promising yung salita na ito. Nagbibigay siya ng pag-asa, pero mapapaisip ka, hindi mahirap sundin yung utos ni Lord. Lalo na nakaraan, pinag-usapan natin about sanctification, di ba? Christian living, being like Christ. Sabi nga sa seminar kahapon, the goal of salvation is to be like Christ. So, yun daw yung goal ng salvation. Na maging katulad tayo ni Kristo, which is true. Ngayon, mga kapatid, tapos na natin pag-usapan yan. Sana natatandaan nyo itong isang bagay na ito. Ginawa pa nga ng reels ni Brother Renzo So, ikaw, tatanungin kita, kung naaalala mo ito, last topic natin. Kung nahihirapan kang mahalin si Lord, ano yung dapat mong gawin para magawa mong mahalin si Lord? Kung natatandaan mo, kapatid. Diba, yun yung minsan problema natin, Lord, gusto kitang mahalin Kaso ganito ako, di kita magawang mahalin. Diba? At sabi nga dito, kapag mahal mo si Lord, magagawa mo sundin yung utos niya. Another problema na naman. Hindi ko magawa yung utos mo, Lord. Siguro nga kasi may part sa puso ko na hindi pa kita mahal. So, normal problem yan ng Christianity or ng isang Kristiyano. Kasi hindi pa naman tayo perfect in love, di ba? We are being glorified. Ngayon, tanong ko sa inyo, mga kapatid. Kung alam mo na may part ka sa puso mo na hindi mo pa love si Lord, o sa bagay na ito, hindi mo siya nasusunod sa gantong bagay, at nahihirapan ka sumunod sa Kanya sa ganong bagay, ano yung dapat mong gawin para magawa mong ibigin ng Diyos at dahil mahal mo siya, magagawa mong sundin yung utos niya? Bumalik ka sa pag-ibig niya sa'yo. Ulitin ko. Para magawa mong mahalin ang Panginoon, nang higit pa sa pagmamahal mo sa Kanya noon, ang gawin mo, balikan mo ng balikan yung pagmamahal niya sa iyo. Dahil yun lang yung magtutulak sa isang taong mahalin ng Panginoon kapag nakita niya yung pagmamahal ng Diyos sa Kanya. Ulitin ko, ha? Kaya mo minamahal si Lord kasi minahal ka niya. Tama ba? Kaya ka lang naman nandito, hindi dahil ikaw yung unang nagmahal sa Kanya. 1 John 4:19. We love because He first loved us. Nakakukuha na natin yung ikot ng buhay ng Kristiyano, di ba? So, pwede nating sabihin, Pastor, bakit kailangan pang pag-usapan yung Christian living?
Kasi nga, dalawa pwedeng mangyari kapag nalaman mo na mahal ka ni Lord. What do you think? Yung dalawang pwedeng mangyari kapag nalaman mo kung gaano ka kamahal ng Panginoon. Una, yung maganda. Kapag nalaman mo na mahal ka ng Diyos o nalaman mo na mahal ka ng tao, ito yung normal response natin. Mamahalin natin pabalik. Okay naman, kapag ginawan ka ng mabuti, ang normal response ay appreciate and to say thank you. Tama? Pero merong isang nakakatakot kasi, kapatid, na path. Kapag ang isang tao nalaman niya pagmamahal ng Panginoon, abusuhin yung pagmamahal na yun. Diba? Dalawa yun eh. Dalawa ang pwede mangyari. Kaya nga may free will tayo. We have two choices with the, sa revelasyon ng Panginoon sa atin. Nung pinakita niya yung pagmamahal niya sa cross, dalawa ang pwede mong maranasan o i-respond sa Panginoon. Una, mahalin siya pabalik. Pangalawa, ay abusuhin yung pagmamahal na ito ng Panginoon sa iyo. Kaya, pinag-uusapan natin yung Christian living. Kaya kailangan nating balik-balikan na kapag ikaw, pinakita sa iyo ng Diyos yung pagmamahal niya, may proper response dyan. Tumugon ka ng maayos. Kasi nga, sabi nga sa Bible, my people are perished because lack of knowledge. So lalo na, ang daming mga maling katuruan ngayon. Minsan nga, ang ganda-gandang pakinggan talaga eh. Di ba? Maliligaw ka talaga. Meron nga, dati gustong-gusto ko siyang pakinggan, ang galing niya magturo pagdating sa justification by faith. Yung lalaking puro tato, ang galing magturo nun eh, pagdating sa justification by faith. Pero napapansin ko, puro justification by faith. Okay, moving on. Naano ko lang yun. Pero yun nga, mga kabatid. Ngayon, nung pinag-usapan natin yung Christian living, or to pray like Jesus nga, di ba, last month. Ngayon, naman problema tayo, Lord, gusto kitang mahalin. Kaso, wala akong makuwang motivation sa sarili ko para mahalin ka. Wala talaga. There's no motivation in us to love the Lord. The only motivation for us to love the Lord is His love for us. Ayun. Kaya, pagkatapos natin pag-usapan yung Christian living, balik ulit tayo sa Christ love. Ganun talaga eh. Hindi naman namin kayo pwedeng utusan, ganito dapat, ganyan, ganyan, ganyan. Sundin nyo ito, sundin nyo yan. Kasi magiging utusan lang kayo, magiging aliping kayo. Pero kapag nananariwa palagi yung pag-ibig sa atin ng Diyos, hindi na kayo magiging utusan. Magiging lingkod na kayo ng Panginoon. Diba? Ayun yung magbibigay sa iyo ng gasolina na maging masaya sa pagsunod sa kalooban ni Lord. So, babalikan mo yon. Kapatid, kapag minsan namomroblema ka, nakita mo yung sarili mo, hindi ko love si Lord. Okay, good job. Nakikita mo yung katotohanan sa buhay mo. Pero you don't stop there. Balikan mo yung pag-ibig sa iyo ng Panginoon kung gaano kanya kamahal. And I don't know how mo gagawin yon. May iba't ibang paraan. Either sa worship song, awitan mo siya, sundin mo siya, makipag-fellowship ka, magbasa ka ng Word of God, magdasal ka. Di ko alam eh, may iba't ibang paraan tayo para balikan yung love ni Lord sa atin eh, no? Pero ang mahalaga, balikan mo yung pagmamahal niya sa'yo. Yun lang ang magtutulak sa'yo para mahalin ang Diyos, at kapag sinunod mo siya, hindi na maging mahirap. Magiging madali kasi love mo siya. Pag love mo yung isang tao, anumang bagay na sinasakripisyo mo para sa kanya ay hindi kabigatan kundi kaligayahan mo. Makita mo lang siya na masaya, pawi na lahat ng pagod at sakripisyo. Kasi mahal mo eh. Diba? So handa ka na ba? Ngayong buwan, yun ang pag-uusapan natin. So, sa mga pulpit ministry, nabanggit ko na rin naman. So, ang ating tema ngayong buwan, God's love for mankind. At ang topic natin ngayong umaga, remembering the greatest expression of God's love. Yung pag-alala natin sa pinakadakilang pagpapakita ng pagmamahal ng Diyos sa atin. Kaya meron akong gospel tract doon na ginawa
na kulay brown yon. Pag nakita ko yung tao masaya sa buhay niya, binibigay ko kulay brown. Ang nakalagay doon, paano mo nasabi na mahal ka ng Panginoon? Tapos nakalagay doon, dahil ba may trabaho ka? O parang ganun eh, trabaho ka, kompleto pamilya, walang sakit, ganyan-ganyan. Tapos sa likod, pag binasa niya, pinakita ng Diyos ang pagmamahal niya sa iyo nung siya ay namatay sa krus para sa iyo. So kasi maraming tao, inisip nila, mahal ako ni Lord dahil sa gantong kalagayan ko. At hindi lang mga unbeliever nakakaramdam nun, pati ikaw. Minsan naisip mo, mahal ako ni Lord kasi ganto, ganyan. Ganto nangyayari sa buhay ko, sa pamilya ko, kaya alam ko mahal ako ng Panginoon. Okay, kapatid. Lahat yan, kasama yan. Pero, minahal ka ng Panginoon nung siya'y namatay sa cross para sa atin. Ayun lang yung pinakadahilan at wala nang iba. Hindi ko alam anong kalagayan mo. Sa ministry, anong kalagayan mo bilang babae, bilang lalaki, asawa, binata, profesional o businessman. Di ko alam anong kalagayan mo, okay? Pero, kung ano man yung kalagayan mo ngayon, masasabi ko, mahal ka ni Lord. Kasi sabi niya sa Romans chapter 5 verse 8, ipinakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin, hindi nung gumaling ka sa sakit, hindi nung gumawa siya ng himala sa iyo, hindi yung nakagraduate ka, may trabaho ka, maayos ang pamilya, nakakapasyal ka, nasaan ka man. Pinakita niya yung pagmamahal niya sa atin nung namatay siya sa cross. Namatay siya sa atin nung tayo ay makasalanan pa. So, yun yung ating aalalahanin ngayong umaga. 1 John 4, 9 and 12, this is how God showed His love among us. O, kita niyo ha? He sent His one and only Son into the world that we might live through Him. This is love. Not that we love God, but that He loved us and sent His Son as an atoning sacrifice for our sin. Dear friends, since God so loved us, so we also ought to love one another. No one has ever seen God, but if we love one another, God lives in us and His love is made complete in us. This is love. Okay? Not that we love God, but when God sent His only begotten Son for us. That is love. Kaya kapag ito, yung pinofocus mo sa iyong mga mata, yung pagmamahal sa iyo ng Diyos, magugulat ka na lang sa buhay mo, nag-iibang direksyon yung takbo ng pag-uugali mo, yung takbo ng isipan mo, yung pangarap mo, nag-iiba nagsiswitch. Kasi pag the more ka nagfo-focus sa pagmamahal mo sa Panginoon, na nakakalimutan mo na yung pagmamahal ng Diyos sa iyo, yung relasyon nagiging performance na. Naiisip natin, pag di ko to ginagawa, hindi na ako mahal ng Panginoon. Kaya ang nangyayari, nagiging robot ka na. Hindi na willingly, hindi ka na masaya. Napipilitan ka na, nabibigatan ka na. Hindi mo na nai-enjoy yung paggawa ng mabuti. Bakit? Kasi nakafocus ka na Kasi alam mo, minsan doon nakatingin yung tao, kapatid. It doesn't matter kung paano ka tinitignan ng mga tao, no? Siyempre, we are concerned somehow kasi ayaw nating maka-offend. Pero wag ka doon magpo-focus. Sabi nga sa pag-ibig, love does wrong or it does not goes wrong. Hindi nagkakamali. Magmahal ka lang. Magmahal ka lang. Mahalin mo lang ang Diyos at mahalin mo yung kapatid mo. Sabi, yun lang. Pero una, mahalin mo ang Panginoon. Hindi sa kung sino ka ngayon at anong ginagawa mo sa Diyos at masabi mo ito ang pag-ibig. Sabi, ito ang pag-ibig. Yung minahal tayo ng ating Panginoon. So, ano na yung pag-ibig mo sa Diyos? Bunga na lang yon ng pag-ibig ng Diyos sa'yo. Diba ang galing? Kaya nga tayo, mga sanga, siya ang puno.
The more na nakakonekta ka sa pagmamahal niya, uusbong talaga yung bunga ng pag-ibig o yung bunga ng banal na Espiritu. Huwag ka masyadong mag-focus, huwag ka ma-frustrate sa bunga mo. Ang bantayan mo kung nakakonekta ka sa pagmamahal ni Lord. Huwag mong problemahin masyado yung ministry. Ang problemahin mo, kung gaano nakalalim sa iyo yung pagmamahal ng Diyos. Kung paano mo na ito nauunawaan o nararanasan. Dahil the more na nakaangkla ka sa ginawa niya sa iyo, yung mangyayari sa iyo, syempre, automatic na yon. Magbubunga yon. Natural ba yung mga bunga tumutubo? Oo naman, natural yun. Basta nakakonekta sa puno. Hindi mo kailangan pilitin yung sanga, mamunga ka na. Maging Christian ka na. Maging Christian living ka na. Maging Christ-like ka na. Ang tagal mo naman. Okay, good yun. Maganda yun. Pero mas more mong bigyan ng pansin itong pagmamahal ng Diyos sa iyo. Ayun yung babantayan mo higit sa lahat. Kung paano ka minahal ng Panginoon. At sabi nga sa last part, God lives in us and His love made complete in us. Nananahan sa atin ng Diyos. At itong pag-ibig niya na ito ang bumubuo sa atin sa pagkatao mo. Hindi ang kaibigan, hindi ang pamilya, hindi ang church, hindi ang pera o trabaho o kalusugan. Hindi yan ang bubuo sa iyo. Ang bubuo sa iyo ay ang pag-ibig ni Kristo. At paano niya nga daw yung pinakita? Sa krus ng Kalbaryo. Kamusta yung first love mo, kapatid? Pag sinabing gospel, when we talk about yung sacrifice ni Jesus, gaano pa ito katindi sa iyo, di ba? So yun yung balik-balikan mo. Huwag mo sabihin, Pastor, nakakasawa kasi, parang paulit-ulit yan eh. Hindi ka ba, di nakakasawa? Maniwala ka, ang dami nang namatay na mga mananampalataya, hindi nagsawa dyan. Hindi po nakakasawa yan. There's always fresh revelation. Kaya nga ako, pag nagtuturo ko, gusto ko lagi fresh eh. Ayoko yung naturo ko na, suturo ko na naman. Very rare yun. So talaga, alam kasi natin na meron at merong uusbong na sariwang pagmamahal at karunungan, di ba, sa salita ng Panginoon. Kasi buhay yan. If God is eternal, He is Word. His Word has eternal purpose. Kaya hindi yan nakakasawa. Tayo lang naman yung hindi lang masyadong appreciative. Diba? Appreciate lang natin. At may dalawang ordinansa, ang sakramento ang ating Panginoon. Sa Roman Catholic, meron silang 7 sacraments na tinatawag. At kailangan ay magawa mo yung mga sakramento na ito upang ikaw ay maging kalugod-lugod sa ating Panginoon. Pag sinabing sakramento o ordinansa, utos talaga yan, literal na pinapagawa ng Panginoon. So, pag may dalawa. Una, baptism in water. Utos talaga yan. Na lahat ng mananampalataya na susunod kay Kristo ay ilulubog sa tubig, iaangat, simbolo ng pagkamatay at muling pagkabuhay niya sa Panginoon. Pwede nang sabihin, Pastor, pwede namang hindi na gawin yan eh. Sa puso ko, mahal ko naman si Lord. Oo naman yun. Okay yun. Pero kapatid, inutos eh. Ordinansa yan. Pag sinabing sakramento, gagawin. Kung love mo si Lord, hindi dahil legalism tayo, pero dahil sakramento. Kapag ba hindi ka binautismuhan sa tubig, nakakaano ba yan sa batas ng tao? Nakaka-apekto ba yan sa iba? Hindi naman, di ba? Parang wala namang epekto. Bautismuhan ka sa tubig o hindi. May epekto ba yan sa buhay ng ibang tao? Wala. Pagpatay, talaga, maapektuhan yung buhay ng tao, yung pamilya ng pinatay mo. Siyempre, batas yun na naman. Pero ito, sakramento, ordinansa, na talagang literal na ibinilin ng Diyos para sa atin. At ang pangalawa ay ang tinatawag na
Eucharist o Holy Eucharist o Holy Communion. So sa tingin nyo, alin sa dalawang ito ang pag-uusapan natin? Kung ang title natin ay Remembering the Greatest Expression of God's Love. Alin sa dalawang ordinansa o sakramento ni Jesus ang pag-uusapan natin? Obvious, amen. Holy Communion ang ating pag-uusapan ngayong umaga. Sa mga Roman Catholic, bago ka magkomunyon, may mga dadaanan ka, may stages yan. Kailangan, syempre, mabinyagan ka muna. Sunod-sunod yan eh. Level 1, level 2, level 3. So, mabinyagan ka, ganyan-ganyan. Pero yung pinakamalapit, bago ka mag-take ng ostya, kailangan ikaw ay mag-confess sa pare. Yan, kailangan muna. Lalo na kung may matindi kang ginawang pagkakasala. At meron pa, pagka ginawa mo daw yon, kailangan patawarin ka ng pare. Ayan. Bibigyan ka nila ng, kumbaga sasabihan nila, sige, pinapatawad ka na ng Diyos, basahin mo ito ng 10 beses, mga ganon. Ang tawag na doon, penance, kung di ako nagkakamali. So, para magpepinitensya ka. Hindi mo sasaktan sa sarili mo, pero meron pa pala, magpa-fasting ka. Alam nyo ba yon? Kayo, kayo ng ostya ng Katoliko kayo, ha? Kailangan mag-fasting kayo 1 hour before you take the communion. Ano nyo ba yun? Oh, hindi. Hindi naman kasi tinuro eh. Hindi, parang daw sa mga deboto lang. Pero, ayun talaga yun, di ba? Kailangan ay i-let go ka na ng pare. O sige, pinapatawad ka na sa iyong kasalanan, magdasal ka ng 10 ama namin, ganyan. Tapos pagkatapos nun ay, kung di ako nagkakamali, magpa-fasting ka at magko-communion ka na. So sa atin ganun ba? Wala namang ganong instruction eh. No? Bible, ano lang naman tayo. Strictly Bible. Ngayon, saan nila nakuha yun? Ang Roman Catholic kasi, hindi lang sila sola scriptura. Meron din sila, inirerespeto nila yung tradition nila. Ang tradisyon at scripture, magkasama yon. Kaya nga ang papacy o papal or ang mga pope, kinikilala kahit na medyo hindi masyadong pasok sa scripture or syempre nadja-justify naman nila by scripture yon. Pero sa atin kasi ang kinikilala lang natin na pinakamataas ay ang Word of God. Sila kasi kung ano ibaba ng Papa, kasing pantay yon ng salita ng Diyos. So papal supremacy ang tawag nila doon. So ano man sabihin ni Kristo, dahil siya ang representative ni Kristo sa mundo, ang anumang ibaba niya ay gagawin o kasimpantay ng ating Bible. So yun yung kinalaban ni Martin Luther. Kung bakit tayo tinawag na protestante, di ba? We protest against that. So hindi natin tinanggap yon. Ang tinanggap lang natin kung ano yung nakalagay sa salita ng Panginoon. Literally. So, ang pag-uusapan natin yung Holy Communion, no? Tama, paano ba mag-communion? Ano ba yung ginagawa natin pag tayo ay nagko-communion? Kaya nga, ang title natin is Remembering the Greatest Expression of God's Love. Sa tingin nyo, paano nyo maaalala ang pagmamahal ni Lord? Tulad ng sinabi niya sa Mark 14, Luke 22, 1 Corinthians 11, mag-communion kayo. May bilin siya, bakit? Do this in remembrance of me. Okay. Mga kapatid, pag Sunday, alam natin, pag isang linggo, para sa atin, may tinuturing tayong mahalagang araw. Di ba? Sunday. Pero sabi nga ni Paul, may mga tao na nagtuturo na may mas mahalagang araw kaysa sa araw na ito. Which is true as well. Ngayon mga kapatid, tayo naman, kaya natin pinapahalaga yung Sunday. Kasi yun yung panahon na alam natin, majority sa atin free. Tsaka yun yung pag-usapan natin na libre tayong lahat. Diba? Kaya sa atin, special yon Sunday. Hindi dahil ito yung sinabing special day ng Bible, kundi dahil alam natin na hindi na lang ito Sabbath day sa atin, kundi dahil sa pagtitipon natin, ito yung napagkasunduan natin, magkikita kami nila Jeremy sa church na ito, tutugtog kami sa Panginoon, magko-communion kami. So kung merong day
Kapatid kung merong mahalagang araw para sa iyo, syempre, paalaga mo na. Hindi yung Wednesday, hindi yung Friday, hindi yon. Talagang Sunday. Kasi yun talaga yung ating day na nakikita to serve one another, to serve the Lord. Amen? So ngayon, ano nga naman? Sa Sunday na yon, ano ang sa tingin nyo pinakamahalagang Sunday? Siyempre, kung priority, di ba? Hindi naman to sinasabing, di naman tayo nagiging legalist dito, di ba? Pero, kung merong Sunday sa tingin nyo na special, siyempre, di ba? Yung first Sunday natin. Kasi doon, intentional, kahit preaching o message, mapapansin nyo, laging patungkol sa komunyon, patungkol sa Kalbaryo ni Jesus, sa crucifixion. Marami tayong pwedeng pag-usapan, pero hanggat maaari, strictly talaga pinag-uusapan natin yung komunyon natin sa Panginoon. So kung meron man kayong mga schedule sa trabaho o sa school or mga commitments, hanggat maaari, set apart natin yung Sunday natin. At sa mga Sunday, iset apart naman natin tong first Sunday. Halimbawa, may swimming ang pamilya. Diba? Huwag first Sunday yan, ma. Diba? O kaya, tay. O kaya sa mga anak. O hindi. First ngayon first Sunday. Magkukomunyon tayo sa Panginoon. Not because of sacrilegious. Alam niyo yung sacrilegious, religyoso. Hindi pagiging religyoso. Kasi, kaya nga sabi ni God sa atin Sakramento. Gamitin na natin yung word na yun para makuha kayo attention nyo, no? Sakramento to. Kung meron kayong birthdays, binyag, mga masasayang happenings, iba? Merong talagang special day to remember the suffering of Christ. At sabi sa salita ng Panginoon, kung meron kayong pag-aaralan sa salita ko, hanggat maaari, ang pinaka-uulit-ulitin ninyo at aalalahanin ninyo ay ang sakramento ni Kristo. Yung kanyang kamatayan, muling pagkabuhay, nakalakip ng kanyang pagbabalik. Alam niyo na mga kapatid, pag pag Sunday, di ba? Medyo something special. At pag siguro kaya binigay din sa atin to ng Panginoon para ma-enjoy natin yung talagang kapag magko-communion tayo, di ba? So, maganda yung habit ni Ren. Pag may mga siya, sinusuot niya sa Panginoon, una sa Lord, di ba? So, kaya nga, nagano na ako, sabi ko, hindi, gusto ko enjoyin tong communion namin. Ko, kahit mainit, buti na lang umulan. Ako talagang ko. So, kung meron ka kung susuotin yung best mo na, di ba? Hindi para sa tao. Hindi para sa ICF o ito yung religion natin. Hindi. Wala naman yan. O ngayon, kung talagang wala kang masuot mga araw na yun, pambahay ka, pumunta ka pa rin, di ba? Wala naman sa suot yan. Wala naman sa araw yan. Pero, syempre, kapag tumatanda ka na sa faith, natututo ka na, lumalago. Di ba? Yan kasi Ate Janet, gusto niya lahat nakaputi tayo. Baka magmukha naman tayo kulto niyan. Pero kung yun nakakalugod sa Panginoon, di gawin natin, di ba? Pero kung mag-interview tayo, tanungin tayo, ano ba kayo? Wag na lang, di ba? Pero kung masyado naman tayong colorful, tanungin tayo, LGBT ba kayo? Wag naman. Di ba? So, mahalaga ito. Sabi nga ng Panginoon, do this in remembrance of me. Lagi nyo akong iisipin. Lagi nyo akong i-imaginein. Lagi nyo akong i-meditate. Kung meron man tayong iisipin palagi sa Panginoon, yung kanyang, kung naiisip natin yung kanyang kabanalan na sinasamba siya ng mga anghel, magandang isipin palagi natin yung kanyang mukha na nabalot ng dugo, ng sugat, para sa atin. Diba? Hindi man natin alam kung ano yung itsura talaga ng Panginoon, pero meron tayong idea na siya isang kamukha ng isang tao. At sa kabila ng yon, ang binigay niya sa ating imahe ay imahe ng tao na puno ng sugat,
koronang tinik, pako sa kamay, at sa paa, binayubay sa cross, pinaglaruan, pinagtawanan, minak, dinuraan, lahat ng maling, pangmamaliit ay naranasan hanggang kamatayan pinaranas sa Kanya. Magandang aalalahanin natin yan. Hallelujah. God is good sa atin. So, number 1, remember the glory of His sacrifice. John chapter 6, verse 53-54. At laktaw tayo ng 65-66. So Jesus said to them, "Truly, truly, I say to you, unless you eat the flesh of the Son of Man and drink His blood, you have no life in you. Whoever feeds on my flesh and drinks my blood has eternal life, and I will raise him up on the last day." And He said, "This is why I told you that no one can come to me unless it is granted him by the Father." After this, many of His disciples turned back and no longer walked with Him. Ang gospel, o itong pag-uusapan natin, ito ang naging dahilan kung bakit tayo nakalapit sa Panginoon. Pero sa kabilang banda, ito rin ang mensahe kung bakit yung mga lumapit kay Kristo ay tumalikod at hindi na sumunod sa Kanya. Kung babasahin mo ito, ako personally, pinag-aralan ko talaga. Hinubad ko yung napag-aralan ko na noon. Inisip ko, binasa ko ito, Lord, ano ba talaga ibig sabihin mo? Kasi I know the word can interpret himself by the guide of the Holy Spirit. Hindi sa sarili mo, okay? So sabi dito, maliban na lang kainin mo yung laman ko at inumin mo yung dugo ko, wala kang buhay na walang hanggan. Ngayon, kung ikaw, syempre, first, the Word of God, you must take it literally. Talaga, literal. Kailangan mo talagang isipin na literal yan. Hindi laging metaphorically. Kailangan, literal. Inisip ko, Lord, paano yan? So, totoo kaya yung sinasabi ng mga Katoliko na kapag nagko-communion sila, yung tinapay, may tinatawag silang transubstantiation, na yung tinapay na ito, hindi man naging katawan talaga, pero katawan talaga ni Kristo. Totoo kaya yun, Panginoon? Kasi yun sabi, maliban na lang na kainin mo yung laman ko at inumin mo yung dugo ko, wala kang buhay na walang hanggan. So, inisip ko, so tama po ba yung doktrina ng mga Katoliko na ito, Panginoon? Kailangan ba ngayon, pag magko-communion kami, ay isipin namin katawan mo talaga ito, literal, nagkakaroon ng mysterious thing na nangyayari na pag kinain namin to literal na katawan mo ito. No, kapatid. To God be the glory, maalala natin, ginawa na to ni Kristo sa mga disipulo niya. Kinain ba siya doon literal? Kinagat ba siya sa binte? Kainin mo yung laman ko. So, praise the Lord, we are not bound to tradition. Praise the Lord, we are only bound to the truth of the Word of God. Diba? So, kapag tayo magkakain ng tinapay, hindi yan literal na katawan talaga. Simbolo. Okay? Iba yung simbolo sa literal. Kaya nga ang tawag nila dyan, transubstantiation. Kaya pala, yung iba, ba't tinapay lang, ostya lang, walang wine, ba't si Father lang? Diba? Kasi ang worry pala nila is, baka daw, nung sa UK kasi, nagkaroon ng pagkukulang sa alak, kaya hindi na talaga nila ginagawa. At isa pa sa, they worry, yung dugo, baka daw matapon sa sahig. Tapos, matapak-tapakan. Mawala yung kabanalan nung Kasi, kung iisipin ninyo, sabi nga, literal yun. Kaya nga, yung tinapay na yun, pag nalaglag sa sahig, hindi na pwedeng yun. May ginagawa sila something doon. Kasi literal na katawan ni Kristo yun. O may haka-haka pa nga yung mga matatanda, pag kinain mo, dumikit sa ngalangalan mo, ayaw pumasok ng katawan sa akin. May kasalanan ka. Ewan ko kung ano talaga ng Roman Catholic yun. Pero, hindi po literal
yun na katawan at dugo ni Kristo. So yun yung isa sa mga dahilan. Ayaw kasi nilang baka daw pumatak yung dugo sa sahig, tapos hindi niya mapansin, matapak-tapakan. Kaya nga di ba pinupunasan pa ng ganun yun, tapos ginaganon-ganon yung ano. So, pero mga kapatid, kung maaalala natin nga, balikan natin, na hindi literal. Kasi kung literal yun, kinagat na ng 12 disciple, si Jesus noon, di ba? O, kuko, tigi-tigisa kayong kuko. Di ba? Pinainom ba literal na dugo sa kanila? Hindi naman literal na dugo. Yung pinainom sa kanila. Pero simbolo. Di ba ginawa? Sabi ni Kristo, ito ang aking katawan. Ano yung gusto ipakita doon ng Panginoon? Yung simbolo. Na ito yung aking katawan, pagpipira-pirasuhin. Ngayon, kapatid, hindi man literal na kakainin mo yung katawan at iinumin ang dugo ng Panginoon. Hindi man ito literal, pero the glory or the weight of it is us kapag tinatanggap natin ito. Kapag inaalala mo, pag nagkukumunyon ka, sana ganun katindi yung bigat na kapag tatanggapin mo itong komunyon na ito, na para bang tinatanggap mo na it's so grandeur, it's so horrific na parang kinakain mo na parang, Lord, I don't deserve. Bakit ko kakainin to? Bakit ko iinumin ang dugo mo? Sino ba ako, Panginoon? Kapwa nga tao, hindi ko kakainin yan. Na parang yung weight, kumbaga ganito yung bigat na ginawa ko sa inyo. Na para bang kinain nyo ko, para bang ininom nyo yung dugo ko. Ganon katindi sa mata ng Panginoon yung ginawa ng Diyos para sa atin. Kaya hindi ka pwede na parang, okay, minsan alam ko pagod ka, parang hihikab-hikab ka na parang walang kadating-dating sa'yo. Kapatid, o hindi lang sa komunyon natin, when you are remembering the Lord in your own closet, diba sa sarili mo kapag nasa bahay ka, you put that glory, yung weight, na ganon katindi yung ginawa ng Diyos, na para bang kinakain natin yung laman niya at iniinom natin yung kanyang dugo. Ganon kabigat yun. Hindi siya biro, hindi siya nakakatawa. Kaya yung mga nagmamakeri sa Panginoon, yung mga cross-cross, ganyan-ganyan. Kung di pa naman nila kilala ang Panginoon, maintindihan mo. Pero di ba tayo mga believers? Nasasaktan nga tayo pag pinagtatawanan yun eh. Yung dugo ng Panginoon, yung laman niya, yung katawan niya na nabayubay para sa atin. At pinag-uusapan natin to hindi dahil na ipapaliwanag ng maayos sa inyo itong word na ito. It is enough na ma-explain sa inyo kung ano yung katotohanan. Pero alam nyo, sabi dito, this is why I told you that no one can come to me unless it is granted him by the Father. Sabi, hindi mo mauunawaan yung kagandahan, kaluwalhatian ng ginawa ni Kristo maliban na lang na tulungan ka ng ating Diyos Ama sa langit na ipakita sa iyo. Kaya maraming tao dyan, parang wala lang sa kanila yung krus ni Jesus. Pero sa ibang tao, grabe sa kanila yung krus ni Jesus. Bakit? Dahil ba yon by the flesh and blood? Dahil ba sa ating kakayahan? Dahil ba may IQ tayo na unawaan natin yon? Dahil ba pastor ako, kaya ako nauunawaan to? Hindi, kapatid. But by only the revelation of the Father. Kung hindi pinakilala ng Diyos ang kanyang sarili sa atin, we are all fools. We don't know kung anong pangalan niya, hindi natin alam kung gaano na tayo kamahal, kung hindi ipinakita ng Diyos sa atin. Kung gaano niya tayo kamahal, walang makakakilala sa Panginoon.
Kaya ito, kapatid, kung nararamdaman mo, nararanasan mo, not because you are better than your seatmate or ng kapatid mo ngayon dito sa lugar na ito. At because God is so gracious to reveal yung revelasyon niya sa iyo, kaya nauunawakan mo yung cross. Kaya gano'n na lang kung sumunod ka sa Panginoon, gano'n na lang kung magsakripisyo ka para sa Panginoon. Kaya wag kang hahanga sa tao, sa Panginoon ka hahanga. Wag mong titignan yung tao na sumusunod sa Panginoon dahil nagkakamali yan. Ang Diyos lang may dahilan kung bakit may mga tao ngayon sa lugar na ito nakakakilala sa Diyos. Not because of our own will, pero dahil pinakita ng Diyos. Halimbawa, sa ating lahat, malay nyo, si Edna pala dito pinaka nakakaunawa ng cross ni Kristo. If we don't know, malay nyo, si Nanay Elsie pala. Gaganyan-ganyan lang. Only God knows. Kaya only by the grace of God. Diba kaya nga sabi dun sa dalawang nananalangin, salamat, hindi ako katulad ng isang tao na ito. Hindi, kapatid. Hindi natin pwede sabihin yan. Pananagutan natin kanya-kanya nating pagkakamali. Diba? Siya, hayaan mo siya. Ikaw, meron ka rin, sarili. Ayun yung problemahin mo. Huwag mo isipin yung iba. Yung pagkakamali niya. Kasi pag inisip mo yung pagkakamali niya, naiisip mo, matuwid ako sa paningin ng Panginoon. Nauunawa ako yung cross, yung pag-ibig ni Kristo dahil ganito yung ako at ganyan siya. Hindi. Kaya no one can boast. Only by the grace of God. Ito, mauunawaan mo lang ito, kapatid. Ngayon, if you are struggling, you pray to the Lord. Pray to God, Lord, I want to experience you. Gusto kong maranasan yung bigat na ito. Yung glory. Hindi maramot ang Panginoon, bibigay niya yun sa'yo. Gusto niyang ipakilala yung sarili niya sa iyo. Ginawa na nga niya, nagpakilala na siya. Sino ka ba para magpakilala sa iyo? Hi, ako nga pala si ano. Di ba? Sa mga tao, gusto natin magpakilala kasi may something dun sa person. Pero sa tingin mo ikaw, sino ka ba para magpakilala sa iyo ang Diyos? Wawa. Karangal-rangal ka ba? Tayo. Sino ba tayo para magpakilala ang Diyos sa atin? Sino tayo para mahalin ng Panginoon? Di ba? Kaya wag mababantingin sa sarili. Ipantay natin kung paano tayo tinitignan ng Diyos. Huwag mo sukatin ayon sa panukat mo o panukat ng tao sa iyo o panukat ng church sa iyo. Sukatin mo ayon sa kung paano ka sinusukat ng Panginoon. At alam mo kung paano sumukat ang Panginoon. Walang hanggang panukat. Walang singlalim at lawak na pagtingin. O, kita nyo? Anti-discriminatory talaga ang gospel ni Lord. Di ba? Mayaman, mahirap, matalino, mangmang, bata, matanda. Wala. No discriminatory. Kaya nga praise the Lord eh. Kahit nga naghihingalo ka eh. Sa ospital, yung isang taon naghihingalo, sobrang sama. Pag narinig niya, alam mo, mahal ka ni Kristo, namatay siya para sa iyo, muling nabuhay, kailangan mo ba malalim na pangunawa doon? Hindi. Andali, mahal ako ng Diyos, namatay siya para sa akin. Nabuhay siya, ha? Okay, tanggapin mo yan. Value this sacrifice of God in us. I-ano natin to, i-revere natin. Reverence, enjoy. Isang tayo lang yung nagkukulang lang ng attention eh. Alam ko naman kaya natin yan. Tayo nga pag nag-effort sa isang bagay, di ba? Ito, bigyan natin ng pansin to. Hindi yung komunyon ha. Yung pag-alala mo sa bigat na binigay sa iyo ng Panginoon. Isipin mo, binigay sa iyo ito ng Panginoon, yung Ama nakatingin sa iyo, tinatanggap mo yung kanyang anak. Anong galit yon, kapatid?
Kantiin mo nga lang si Tom, magagalit na yan si Ate Oni, kahit pa siguro mali si Tom eh. Anak ko yan, ba't inaano mo yan? Pagsabihan mo, di ba? Ganun yan. Eh kung nakita ng Diyos Ama, yung anak niya, tinatanggap siya ng mga makasalanan tao, natingin mo. That we, undeserving man and woman, receiving His Son, yung dahilan bakit siya masaya, bakit sila may eternal fellowship, kaya naman nilang mabuhay, wala ang mundo, wala ang tao, masaya na sila, perfect sila eh. Pero one moment, nangyari nagkatawan ang Diyos. Nakikita niyo yung anak niya, pinagpepiestahan na niyang mga makasalanang tao. Pinapatay, dinuduraan, tinatapakan. Dahil sa pagmamahal sa atin ng Panginoon, tiniis niya yung lahat. Tiniis ng Ama, ng Anak, at ng banal na Espiritu. Ang mga banal na Espiritu, nagtiis din siya ng mga oras na yon. Magkamali ka lang isang beses sa banal na Espiritu, patay ka agad. He is holy. Diba sa Ark of the Covenant? Good intention pa nga, gusto saluhin yun eh. Pero mga oras na yun, yung banal na Espiritu, naninibugho na ang templo tinatapak-tapakan. Niyuyurak-yurakan natin. Kaya ito magtutulak talaga sa atin na to hate sin. Na yung hindi ka na mapipilitan na, Lord, ayoko na nito. Pag nakita mo yung value ng ginawa sa iyo ni Kristo, ikaw na mismo lalayo diyan. Kasi alam mo kung gaano kahalaga yan. Alala niyo yung story ni Pastor Apollo, nung kumakain daw siya, kain. Tapos nalaman niya, mahal yan, Pastor. Ay, hindi ko man lang in-enjoy. Tayo kasi minsan nakakalimutan natin yung kahalagahan, kagandahan, kadakilahan nito. Bakit nawawala? Kasi kung ano-ano pinapanood natin, di ba? Kung saan-saan nakatingin yung mga mata natin, kung ano-ano pinapakinggan natin, ano-ano iniisip natin. Nag-e-effort pa tayo doon. Gumagastos ba tayo para ma-enjoy natin? Alam ko lahat tayo gusto natin mahalin ng Panginoon pero walang ibang paraan para mahalin mo ang Diyos. Yung makita mo, yung pagmamahal niya sa iyo, yun lang kapatid. Ngayon, ang problema lang din, yung kalayaan mo na binigay sa iyo ng Diyos, na fix your eyes on Jesus, you are fixing your eyes to the Horus, sa Diyos ng Ehipto. Ano yung Horus? Ayun yung ano eh. Pag sumunod ka dito ka, mag-e-enjoy ka, magiging successful ka, magiging ganto ka. Makuha mo yung gusto mo. Kaya nga sila naging matagumpay na bayan eh. Lahat ng kasamaan ginawa nila para magtagumpay. Kahit pa pag-offer ng baby nila sa Diyos-Diyosan nila. Ganun na, kasukdulan yun. Tayo mga kapatid, fix your eyes on Jesus. Kung may paglalaanan ka ng oras, alam mo, wala na ako may tutulong sa inyo. Na ginagawa na ng church yung pagtulong sa atin. Nagsasacrifice na ang church, yung mga workers natin. Nagsasacrifice siya, nagpupuyat na yan. Lahat na ginagawa nila to serve us. Yung iba nga, di na nakapagtrabaho ng ilang buwan. To serve us. Pero alam mo, nasa iyo na yan. Nasa iyo na yan. Tignan mo kung gaano ka kamahal ng Panginoon. Alalahanin mo. Kung pwedeng kumuha ka ng libro, basahin mo. About sa pag-ibig ng Diyos, gawin mo. Kung pwedeng manood ka ng mga series patungkol sa pagmamahal ni Lord, panoorin mo. Di ba? O makinig ka ng mga music patungkol sa pagmamahal ni Lord, gawin mo. Tayo lang nagkukulang, kapatid. Malaya ka eh. Malaya ka. Bantayan naman natin kung ano yung kumakain sa oras natin. Sino yung makakasama mo? Ako nagsasalita ako hindi bilang si Louie, no?
Wala talaga ako ibang nakikita eh. Para kayo sumunod sa Panginoon at mahalin siya. Wala talaga. Kailangan nyo lang makita pagmamahal ni Kristo. Kailangan nyo mag-focus doon. Kailangan gumawa kayo ng paraan. Tulungan nyo yung mga sarili natin na maalala palagi kung gaano tayo kamahal ng Diyos. Whatever you feeds on your mind, whatever you feeds on your emotion, nagiging ganun ka. Don't feed your mind with money, with struggles, with problems, with yourself. Feed your whole being with the Spirit of God. Pakainin mo ng pakainin ng Word of God. Sa amin naman ito mag-asawa, gabi nga, sabi ko sa asawa ko, "Dear, manunood ka na naman, kakagaling lang natin sa conference." Kala ko, Attack on Titan na naman eh. Iniisip ko, nandun kasi sa storya, kinakain yung tao, tapos nagiging ganun sila. Parang Attack on Titan yun ah. Kasi hindi nakakalam, anime yun. So, banding namin mag-asawa. Kasi ganun din yung idea nun eh, nung anime na yun. Kakainin nila yon, yung laman, tsaka yung dugo, tapos magiging ganun sila. So, sa anime yun. Pero sabi ko sa kanya, "Dear, ano naman, nag-devotion ka na ba? Diba? Pray tayo." Sabi niya sa akin, "Mag-pray ka, ikaw na mag-pray, ikaw sa gabi." Siya sa umaga. Alam nyo, wala kaming, kahit sino sa atin, wala tayong ibang pwedeng gawin, pinakamagandang pwedeng gawin sa isa't isa, kundi itulak ang isa't isa sa Panginoon. Wala talaga, yun lang. Pwede kitang patawanin, pwede kitang pasayahin, pwede kitang ilibre, pwede kitang kung ano-anong gawin para maganda para sa'yo. Pero wala tayo ibang pinakamagandang magagawa sa buhay ng isang tao, kundi yung itulak ka sa Panginoon, yung itulak ka sa pagmamahal. Wala talaga, yun lang. Sa tingin ko, sa pastor, yun yung nagiging motivation ka lang din. Wala akong ibang pwedeng gawin bilang pastor, wala. Para siguraduhin ko lang sa sarili ko at sa inyo na maunawaan nyo kung gaano kayo kamahal ni Kristo. Kasi walang ibang makakatulong sa atin eh. Gusto mong sumunod, gusto mong mag-serve, gusto mong maging Christian businessman, gusto mong maging successful husband of Christ, kung ano-ano man, patungo sa pagiging Kristiyano, dito talaga nakaangkla lahat yan sa pag-ibig ni Kristo. Ngayon, ginagawa ni song leader yung kanyang part, ginagawa ni musician, ni usher, naganda sila ng communion, ng production, naalala yung pagmamahal ni Lord, di ba? Nagtutulungan tayo. Ikaw, anong ginagawa mo sa sarili mo? Kasi hindi naman pwedeng papakainin ka ng papakainin. Ikaw, ano yung part mo? Ngayon, kanina, dumating si Derek dito, 6:45, to God be the glory. Darating ka, 8:15, 8:30, sa tingin mo, nakatulong sa'yo yon? Tinulungan ka ng church. Kung pumunta ka dito kaya maaga-aga, pinag-pray mo yung mga manggagawa dito, yung mga soul na wala dito. Diba? Remember His unconditional love. 1 hour na, mga kapatid. Pwede man. Ano naman yan? Ano ba yung kasunod nito? Remember the holiness of sacrament. Sige, dito na lang tayo sa remember His unconditional love. Tapos tatalo na tayo sa conclusion natin. Hallelujah. Remember His unconditional love. So pag tayo go-communion, aalalahanin mo ang pag-ibig na walang kondisyon. O yun. Minahal ka niya kung sino ka. Minahal ka niya hindi kung sino ka bago ka ipanganak o kung sino ka, sino si Belen in the future, saka lang kita mahal kasi nakikita ko na ganyan ka in the future. Hindi. Minahal kita. Bakit? Dahil ako ay pag-ibig. Tapos ang usapan. Kung tatanungin ka, bakit ka mahal ng Diyos? Dahil siya ay pag-ibig. At pinili niya akong mahalin kung sino ako. Kung magtatanong ka anong dahilan, kasi ganto-ganto. Alam nyo na ito eh. Alam nyo na ito. Hindi dahil kung sino kayo.
Minahal ka niya dahil kung sino siya. Ang motivation niya to love you is not in you. His motivation to love you is in Him. Nasa Kanya lang. Kaya ang maganda sa pagmamahal ng Panginoon, hindi nagbabago. Bakit hindi nagbabago? Hindi naman nagbabago si Lord eh. So kung sino siya, nung minahal niya ako noon, ganon siya. Hindi magbabago. Walang kahit anong panahon na pwedeng maghiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo. Amen? Wala. Kaya, brace up. Don't feel down. Chin up. Enjoy the love of God. Kahit anong pagmamahal binibigay sa'yo, kung ayaw mo tanggapin, wala din. Pero ito, mahal ka ng Panginoon. Wala ka ibang magagawa. Lunukin mo. Inumin mo. Kainin mo. Wala tayong magagawa dahil kung hindi natin kakainin niya, wala tayong pag-asa. Kung di mo tatanggapin ang pagmamahal ni Kristo sa iyo, wala na rin pag-asa. Kahit pa sabihin mo, hindi, Pastor, nahihiya kasi ako tanggapin na naman yung pagmamahal ni Jesus sa akin. Yung etong katawan na ito, nahihiya na ako dito, yung dugo na ito. Kapatid, wala tayong magagawa kundi tanggapin ito. Kahit pa sobrang nahihiya ka, sobrang bagsak ka at anumang sitwasyon mo, wala tayong magagawa kundi tanggapin ito. Ang pagmamahal ng Diyos sa atin. This love is not given out of force. Hindi ka naman niya pinipilit mahalin siya. Ang hinihingi niya sa iyo, tanggapin mo yung pagmamahal niya. Hindi ka niya pinipilit, mahalin mo ako pag di mo ako minahal. Impyerno ka. Di ba yung sinasabi ng mga ateista? Ganyan yung Diyos niyo eh. Kasi wala namang papasok sa langit, mga nagmamahalang sa Diyos eh. So, grabe talaga yung Diyos nyo, no? Pinipilit kayong mahalin siya. Pero di nila alam kasi na nakaka-inlove talaga si Lord. Alam nyo, ito sa mga siguro lalaki, may mga common denominator tayo na parang kahanga-hanga, di ba? Pag sinabing ito, uy, kahanga-hanga yan. Generally. Pero meron tayong kanya-kanyang fetish eh, di ba? May mga... Pero pag generally, si Lord, generally and uniquely, He is so irresistible. Yung pagmamahal niya. Pag nakita mo si Jesus, parang sa salitang kanto, mapapalingon ka. Hindi pwedeng hindi ka mapalingon sa agandahan niya. Problema lang kasi, pinakita na ng Diyos ang kanyang pag-ibig. Hindi pa natin pinansin. For one will scarcely die for a righteous person, though perhaps a good person. One would dare even to die. But God shows His love for us, that while we were still sinners, Christ died for us. Since therefore we have now been justified by His blood, much more shall we be saved by Him from the wrath of God. For if while we were enemies, we were reconciled to God by the death of His Son, how much more, now that we are reconciled, shall we be saved by His life. Sabi dito, kung dati, minahal ka ng Panginoon, namatay siya para sa iyo, nung tayo'y makasalanan pa, paano pa hindi ka niya tatanggapin na namatay na siya para sa iyo? Ang matindi pa dyan, paano ka pa niya hindi mapapatawad kung tinanggap mo na siya bilang iyong Diyos at tagapagligtas? Isipin mo nga yun. Yung mga panahon nga na hindi ka dapat patawarin, hindi ka lang pinatawad, namatay pa siya para sa iyo, at nung namatay siya para sa iyo, sasabihin mo, hindi ako magagawang mahalin. Namatay na nga para sa iyo eh. Sasabihin mo pa, hindi ka magagawang mahalin ng Diyos. Yan sinasabi dito. Kung dati nagawa kanyang mahalin, at sa pagmamahal na ito, for God so loved the world, that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not be perished, but have everlasting life. Paano pa ngayon na namatay na siya, napatunayan niya na eh.
Walang tao dito magsasabi, hindi ako magagawang mahalin ng Panginoon. Ang hindi! Namatay na nga eh. Napatunayan na nga yung pagmamahal. Kung pwede mamatay sa mabuting tao. Pero sabi dito, namatay siya para sa mga masasamang tao. Okay, wala na talagang excuse. But to receive and trust this love. Ang hirap lunukin talaga niyan, totoo lang. Kaya nga dito, sa John chapter 6, verse 66, yung binasa natin kanina, maraming tumalikod talaga. Hindi nila matanggap, ang grabe talaga. Pero, ang galing sa Panginoon, no, ayaw niya makita mo yung bigat. Ang gusto niya makita mo yung tamis ng pagmamahal niya sa iyo. Ayaw niya na makita mo yung responsibility, hindi naman niya responsibility kasi yun eh. Ayaw niya makita mo yung burdensome na ginawa niya para sa iyo eh. Ang gusto niya ipakita sa iyo, pagmamahal. Ngayon, yung pagmamahal na yun yung nagbibigay ng weight, ng glory, pero hindi niya gusto ipakita, di mo ba ako mamahalin? Kato na nga ginawa ko sa iyo? Hindi yun eh. Pagmamahal. Kung pilitan lang, kaya tayong pilitin ni Lord, maniwala ka, sabi ko sa iyo. Kaya kanya andalin sa hospital para lang sambahin mo siya eh. Alam mo ba yon? Kaya niyang gunawin ang Pilipinas para lang itong mga Pinoy na ito sa ibang bansa, sambahin siya. Kaya niya yun sa kapangyarihan. Pero ginawa niya sa pagmamahal. Gusto niya lumapit ka sa Kanya. Hindi sa Kanyang dahil takot ka, dahil pinilit ka niya. Gusto niya lumapit ka sa Kanya dahil alam mo na mahal ka ng Panginoon. Sasambay mo siya dahil mabuti siya. Tapat siya sa iyo. Diba nakakahinga tayo maluwag? Kasi minsan hindi na natin ito binibigyan ng malalim na pansin. Mahal ka ng Diyos. Sa isang linggo, ilan dito yung moment na binigyan mo ng pansin to? Ilang oras, ilang minuto? Tapos ngayon, gusto mo na umuwi. Ay, ito dyan naman. Ba't naman? Diba? Paminsan-minsan na lang. Diba? Sa isang linggo nga, Sunday. Doon na lang. Kung sa ilan man sa atin, lalo sa mga online, put effort. O mag-communion din kayo pala, mga nasa bahay, mag-ready kayo ng tinapay and water or juice to remember it. Mamaya, sabay-sabay tayong lahat. Talo na tayo sa conclusion natin. Siguro sa mga susunod na lang ito natin pag-usapan. Mga pinapalakas si Lord yung ulan ayaw umuwi Sino may payong dyan? Hallelujah. Sabi doon sa verse na binasa natin kanina, the wrath of God. Grabe. Ano yung galit ng Panginoon na nangingiti tayo kasi alam natin hindi na tayo paparusahan ng Diyos no? Pero alam niyo, pag ang galit ng Diyos, galit nga ng tao, natataranta tayo Galit nga ng bata, di ba? Na didistract na tayo. Paano pa kung galit ng Diyos? Alam niyo po, ginawa ni Kristo para sa atin? Propitiation. Yung preaching last Sunday, may nagtanong, bakit po, Pastor, ahas yung nakalagay doon sa tanso? Ibig sabihin ba doon, ahas si Jesus? Hindi kapatid, ang pinapakita doon ng Panginoon, yung ahas, si Satanas, yung sumpa ay ipinako sa krus. Ang sabi sa theology, Jesus is the propitiation. Tayo yung ahas yung kasama ng mga kasalanan natin. Kasalanan na pumapatay, di ba? Ahas yun, kabayaran kasalanan, kamatayan. So lahat na makakagat ng ahas, mamamatay. So ang ginawa ni Kristo, tayo yung sumpa na dapat na nakapako sa krus. Ginawa niya, nagpalit ng pwesto.
Propitiation po ang tawag doon. Kaya si Jesus, hindi siya parang kinuha niya lang yung mga kasalanan. Ang sabi talaga, naging sumpa siya. He transformed into a curse, not because he is a curse, but because he took the curse of man. Kinuha niya yung kasalanan, kapangyarihan at kabayaran ng kasalanan, ang kamatayan, inilagay niya sa kanya. Kaya yung nakapako dun sa tanso na cross ay yung kasalanan. Nagpalit ng pwesto. Ngayon, tayo sana yung nandoon, nagpalit. Kaya tayo, tinitignan ng Diyos bilang anak niya. Kasi nga, nagpalit eh. Nakita mo? Nandito si Jesus, nandito ka. Nandito yung cross. Nandito yung cross sa gitna. So, ilalagay ka na dyan. Dahil nga ikaw nagkasala, di ba? Sa cross, sa gitna. Ang ginawa ni Kristo, nagpalit tayo ng pwesto. Kasi, akala nyo lang, sorry. Wala, hindi yung kinuha niya, palit ng pwesto. Ang Diyos Ama na nalulugod sa anak, dahil kinuha niya yung pwesto natin, ngayon ang ating Diyos, ang kabanalan ng Diyos, nalulugod sa atin. Dahil nga nagpalit ng pwesto eh. Propitiation. Tayo, yung kaaway ng Diyos, diba? Kaaway, ito yung kaaway. Ito anak ng Diyos, nakakalugod sa Diyos. Ito yung cross sa gitna. Ang nangyari, yung kaaway na nasa cross, kaya nagawa ng kabanalan ng Diyos. Nasaktan si Jesus. Dahil ang nakikita niya na ng mga oras na yan, ay hindi na yung kanyang anak na si Jesus. He was crushed. Kaya akala natin physical suffering lang ito. Eternal, spiritual suffering of Christ. Tinanggap niya ang walang hanggang galit sa iyo ng Diyos at sa akin. Yung walang hanggang kaparusahan sa apoy ng impyerno, all saturated on that moment. Alam mo kung gaano kasakit yun. He don't deserve it. Hindi nga dapat siya tinitignan eh. Dahil siya'y banal. Pero mga oras na yung tinignan siya ng kabanalan ng Diyos, ng buong galit. Dahil ang pinapakita na ni Jesus sa kabanalan ng Diyos ay ang kasalanan, ang ahas na pumapatay sa atin. Kaya tayo dapat ang sumasalo ng galit, ang walang hanggang galit sa apoy ng impyerno ngayon, nalulugod na sa atin ang Diyos. Nagpalit ng pwesto. Kung gaano nalulugod ang kabanalan ng Diyos kay Jesus, siyang kalugod-lugod na nararanasan ng Diyos sa atin ngayon dahil kay Kristo. Nakita mo yung pagpalit ng pwesto natin? This is the covenant I will establish in Hebrews chapter 8 verse 10 to 13, the last verse. With the people of Israel. After that, declares the Lord, I will put my laws in their minds and write them on their hearts. I will be their God, and they will be my people. By calling this covenant new, He has made the first one obsolete. And what is obsolete and outdated will soon disappear. Ito na ang bagong kasunduan natin sa Panginoon. Hindi na ito Ten Commandments, Jewish law na kailangan natin sundin. Ito na daw ang bagong kasunduan ng tao sa Diyos. Ang gagawin ng Diyos sa atin, sa dugo ni Kristo, isusulat niya na sa puso at isip natin yung kanyang mga utos. Sa tingin mo, kapatid, kapag prinogram natin yung computer na ganon, alam ng programmer yan, kung anong in-input mo, yun lang gagawin niya. Hindi siya pwedeng gumawa ng iba. That's promise. Hindi ang burdensome, kapatid. Kaya nga sabi ko sa inyo sa first verse, hindi mahirap sundin ang utos ng Panginoon. Bakit? Dahil dito sa covenant na ito. Magagawa mo siyang sundin dahil sa biyaya niya sa iyo. Kaya don't be pressured by this Christianity o Christian living na dapat gento, dapat ganyan.
Huwag mong problemahin yan. Ang problemahin mo ay kung tinitignan mo ba ng maigi, binibigyan mo ba ng pansin itong pagmamahal na ito ng Panginoon sa iyo. At itong wine na iniinom natin sa Jewish wedding, mga kapatid, alam niyo, di ba yung cup, sharing ng cup, iinom sila, alam niyo yung sign nun? Ito yung unang bagay na paghahatian nila, isi-share nilang dalawa. Covenant yun ng wedding nila. Na sila mag-e-enjoy, sign of blessing ni Lord. Dahil sa blood, we receive all the blessing. Dahil sa covenant na ito, we have all access sa blessing ni Lord. Kaya para tayong kinasal sa Panginoon, iinumin natin ito, sabay, sweet. Sa mag-asawa, di ba, may mga gumaganon pa, tapos iinom ng ganon. Nagawa ba natin yun, di ba? Hindi, no? Wala tayong ganon. Walang wine, walang wine. Pero sa mga, ang sign nun, yung blessing ni Lord na dahil isa na kayo at tayo isa na sa Panginoon, lahat ng blessing ni Lord sa atin matatanggap na natin. From eternal life, syempre salvation una, di ba? Tapos prosperous life. At hindi lang prosperous life, masayang buhay sa hirap at ginhawa. Yan ang matindi. Pagsasamahan sa hirap at ginhawa. Masayang pagsasamahan to. Na kahit nagugutom, nahihirapan, masaya kayo, basta magkasama kami, okay lang. That's the new covenant of the Lord. Ayan po ang ating tatanggapin. Tayo tayong lahat. Let's receive our communion with the Lord. And I know it's enough yung ating mga narinig. And the Lord has spoken to you His communion. Tanggapin natin ang buong kagalakan ngayong umaga. Salamat po. Check. Praise. 1, 2. Walang lalong dakilang pag-ibig sa mundo katulad ng sayo. Buhay ay inialay mo dahil sa sala ng tao. Ako'y iyong hinirang, ako'y inibig mo, ako'y naging bago. Mula sa pagkakasala, ako'y tinawag mo. Minsan pa, walang lalong dakilang pag-ibig sa mundo katulad ng sayo. Buhay ay inialay mo dahil sa sala ng tao. Ako'y iyong hinirang, ako'y inibig mo, ako'y naging bago.
mula sa pagkakasala. Ako'y tinawag mo, kahanga-hanga ka, Panginoong Hesus, sa pagkakasala. Tugon mo'y pag-ibig doon sa Kalbaryo. Dugong mo'y umagos, sa'kin pinangtubos. Purihin ka, Jesus. Walang lalong dakilang pag-ibig sa mundo katulad ng sayo. Buhay ay inialay mo dahil sa sala ng tao. Ako'y iyong hinirang, ako'y inibig mo, ako'y naging bago. Mula sa pagkakasala, ako'y tinawag mo, kahanga-hanga ka, Panginoong Hesus, sa pagkakasala. Tugon mo'y pag-ibig doon sa Kalbaryo. Dugo mo'y umagos. O Diyos, sa'kin pinangtubos. Purihin ka, Jesus. Kahanga-hanga ka, Panginoong Hesus, sa pagkakasala. Tugon mo'y pag-ibig doon sa Kalbaryo. Dugo mo'y umagos. O Diyos, sa'kin pinangtubos. Purihin ka, Jesus. Itaas natin ang simbolo ng katawan ng Panginoon. Ito ang nabayubay sa cross.
Aming Diyos, Ama sa langit. Salamat sa iyong katawan na bayubay sa cross. Nararapat lang, Panginoon, na ipako kami sa krus at itapon sa apoy ng impyerno. Pero Lord, hindi karapat-dapat na ikaw na Panginoon ang dumanas ng hirap at sakit. Hindi masukat ang iyong biyaya, iyong pag-ibig sa amin. Hindi maipapaliwanag sa salita at hindi maipapahayag ng damdamin. Hindi rin maaarok ng bawat isipan ang ginawa mo, aming Panginoon. Kaya naman kami nagpapasalamat sa iyo. Sa tao kami nagkamali, nagkasala. Kami pinaparusahan at ginagantihan. Kami hindi pinagkakatiwalaan. Pero Panginoon, ng panahon, tinanggap ka namin bilang aming Diyos at tagapagligtas. Tinawag mo kami. Pinagkatiwalaan mo kami. Hindi kami katiwa-tiwalang mga tao. Wala pa kaming napapatunayan, Panginoon. Ang alam lang namin ay mahal mo kami mga oras na iyo. Pero pinagkatiwalaan mo kami. Ikaw lang ang nagtiwala sa tao na wala pang napapatunayan. Kaya salamat, Panginoon. Ang tinapay na ito, simbolo ng iyong katawan. Na kami ngayon bahagi ng iyong katawan. You will never hate your body, Lord. You will love. You will take care of us. At kasama kami sa rapture, Lord. For we are in the body of Christ. Heal the body of Christ, Lord. Heal this church. Heal your people. Heal all the churches, Lord, around the world. May we be one in serving you and glorifying your name. Thank you, Lord, for trusting us your body. Thank you for using us, Lord. What a privilege to speak your word. What a privilege to listen to your word. What a privilege to be in your presence, oh God. First Corinthians chapter 11:22, for I received from the Lord what I also pass on to you. The Lord Jesus, on the night he was betrayed, took bread. And when he had given thanks, he broke it and said, "This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me." Let's receive and remember the love of God. Hindi masukat na ligaya, aming Panginoon, ang aming nararanasan. Walang katumbas na kapayapaan ang nararanasan namin. Salamat sa iyong dugo na naglinis ng lahat ng kasalanan. Kordero ng Diyos na nag-alay ng kanyang buhay. You were struck down. Ika'y tinusok
kay pinako, kay sinugatan, ngunit hindi ka man lang nagsalita. O kahit anong reklamo, itinikom mo yung bibig at inisip kami. Tinapos mo ang laban na pagtagumpayan mo ito. Salamat, Panginoon. Mahal na mahal mo kami. Lord, hindi namin maipagmamalaki ang mga salita na ito, pero mahal ka rin namin, Panginoon. We love you so much, God. We love you too. Alam mo, Panginoon, mahal ka namin. Kahit ano sabihin ng tao, ano man nakikita nila sa amin, alam namin na ang Espiritu mo sa amin, hindi namin maitatanggi aming ganap na pag-ibig sa iyo. Hallelujah. Napakabuti ng ating Diyos. In the same way, after supper, He took cup, saying, "This is the new covenant in my blood." Do this whenever you drink it in remembrance of me. For whenever you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until He comes. Inumin natin mga nag-aantay sa pagbabalik ng Panginoon. Inihingi ng Diyos ang ilang sandali natin para yakapin siya. Yakapin mo siya sa Espiritu. Higpitan mo, kapatid. Nagpasalamat ka. Yakapin mo siya. Yakapin mo siya na may kagalakan. Taos puso. Buong isip at lakas. Siya lang ang isipin mo. Hindi ang bukas, hindi ang mga mangyayari. Siya lang ang isipin mo. Yakapin natin ang presensya ng Panginoon. Magpahinga ka ngayon, kapatid. Magpahinga ka sa iyong manlilikha. Thank you, Lord. We love you, Lord. We love you, God. So beautiful. You are so wonderful. You are so grandeur. You are great. No words can express who you are. Kulang ang mga luha sa mata. Kulang ang pagluhod. Kulang ang buhay namin, Panginoon, para pasalamatan ka. Kulang maging ang buhay namin, Panginoon. Salamat sa iyo. Sa iyong mga anak na nandito sa lugar na ito, hindi mo sila binigo. Hindi nila inaasahan na ganito ka magmahal. Hindi namin inaasahan, Panginoon. We are always get caught off guard, Lord, of how great your love is to us. Flow the spirit of love of message sa buhay namin. Sa mga susunod na linggo, Lord, we want to remember your love, Lord. To you all the glory alone. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon.